Inutusan siya ni Vincent na dalhin ang isang makapal na folder ng mga mahahalagang kontrata sa legal department. Habang naglalakad si Sean sa pasilyo, dala ang folder at isang tasa ng mainit na kape na ipinatimpla sa kanya ni Isabel. Para kay Vincent, bigla na lang siyang hinarang nito. "Oh, Sean, right," sabi ni Isabel. Ang ngiti ay matamis ngunit ang mga mata ay nanlilisik. "Let me see that." Hinablot nito ang folder. Sa pagkakahablot, sinasadyang natabig nito ang kamay ni Sean na maihawak ng kape. Ang mainit na likido ay tumapon sa kanyang kamay at sa ibabaw ng mga dokumento. Napasigaw si Sean sa sakit at gulat. "Oh, my God. I'm so sorry," sigaw ni Isabelle, ngunit ang tono ay puno ng peking pag-aalala. "Look what you've done. Ang clumsy mo naman." Basang-basa na tuloy ang mga papeles ni Vincent. Ilang empleyado ang napalingon sa kanila. Ang lahat ng tingin ay nasa kanya. Ang kahihiyan ay mas matindi pa kaysa sa hapdi ng paso sa kanyang kamay. "Hindi ko po sinasadya." Iyon lang ang naisagot ni Sean habang nanginginig na pinupunasan ang mga basang papel gamit ang lailayan ng kanyang damit. "Hayaan mo na, ako na ang magpapaliwanag kay Vincent," sabi ni Isabel, kinuha ang folder mula sa kanya. "You should be more careful next time. Baka hindi ka magtagal dito." Sa huling mga salita, ay halong pananabik bago ito tumalikod at naglakad palayo na parang isang reyna. Naiwan si Sean na nakatayo roon, hawak ang kanyang napasong kamay, ang puso ay puno ng galit at kawalan ng magawa. Ngunit ang pagsubok niya ay hindi pa tapos. Makalipas ang isang oras, ipinatawag siya ni Doña Beatrice sa isang conference room. "Miss Reyes," simula ng matandang babae, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. "Dahil sa iyong kapabayaan kanina, I have a special task for you. To prove your worth." Dinala siya ni Doña Beatrice sa isang silid sa dulo ng palapag. Nang buksan ang pinto, bumungad kay Sean ang isang bundok ng mga luma at maalikabok na kahon, naglalaman ng mga lumang file ng kumpanya. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay nakakasulasok. "Gusto kong ayusin mo ang lahat ng ito. Alphabetically. Year. Bago ka umuwi ngayon," sabi ni Doña Beatrice, ang tono ay pinal. "Let's see kung may silbi ka nga ba talaga." Pagkasabi niyon, tumalikod ito at isinara ang pinto. Iniwan si Sean sa madilim at magulong silid. Napatingin si Sean sa mga kahon. Impossible. Aabutin ito ng isang linggo, hindi isang araw. Ito ay isang parusa. Isang paraan para ipamukha sa kanya na hindi siya nabibilang dito. Saglit siyang napaupo sa sahig, ramdam ang pagod at panlulumo. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang umiyak. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang kanyang ina. Ang mensahe nito. Ang sakripisyo nito. Ang kontratang pinirmahan niya. Ang sweldong halos 10 beses na mas malaki kaysa sa kikitain niya sa probinsya. Para sa nanay. Kaya mo to, Sean. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata at tumayo. Hinubad niya ang kanyang sapatos at sinimulan ang trabaho. Isa-isang binuhat ang mabibigat na kahon. Isa-isang binuklat ang mga maalikabok na folder. Ang kanyang puting blouse ay unti-unting narumihan. Ang kanyang buhok ay napuno ng alikabok. Ang kanyang likod ay nagsimulang sumakit. Lumipas ang mga oras. Narinig niya ang pag-uwi ng mga empleyado. Ang paligid ay naging tahimik. Siya na lang ang natira. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa isang bukas na folder sa ibabaw ng isang mesa. Nagising si Sean sa lamig. Ngunit ang lamig ay hindi mula sa aircon. Isang bigat ang nakapatong sa kanyang mga balikat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang itim na suit jacket ang nakabalot sa kanya. Amoy pa lang, alam na niya. Mamahalin. Panlalaki. Amoy ni Vincent Monteverde. Napabalikwas siya ng bangon. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Wala ng tao. Ngunit sa tabi ng mesang pinagtutulugan niya, may isang tasa ng kape. Umuusok pa. Sino ang nag-iwan nito? Sino ang naglagay ng jacket sa kanya? Siya ba? Ang malamig at kalkuladong si. Impossible. Ngunit sino pa? Hinawakan niya ang tasa. Mainit.
Ang init ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay, isang maliit na patak ng ginhawa sa gitna ng kanyang pagod. Habang nakatitig sa itim na kape, ang pagkalito niya kay Vincent Monteverde ay lalong lumalim. Sa sandaling iyon ng katahimikan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang ingay ay nakakagulat sa tahimik na silid. Kinapa niya ito mula sa kanyang bag, isang hindi rehistradong numero mula sa probinsya. Sinagot niya ito. Hello? Sian? Si Tiyanena mo ito? Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng pagkasindak. Ang nanay mo. Ang nanay mo, Sian. Hinimatay siya kanina. Dinala namin sa ospital. Napatayo si Sian, ang tasa ng kape ay nabitawan niya. Nabasag ito sa sahig, kumalat ang itim na likido. Ano po? Kya. Kamusta po si nanay? Kailangan siyang makonfine, Sian. Kailangan ng pera. Malaking pera, anak. Para sa mga test at sa gamot. Hindi namin alam kung saan kukunin. Ang mga salita ng kanyang tiyahin ay unti-unting naglaho. Ang tanging naririnig na lang ni Sian ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang bundok ng mga kahon sa kanyang harapan ay biglang parang naging isang hindi na kaya pang akyatin na pader. Ang bagong trabaho, ang malaking sweldo, ang pag-asa, lahat ay tila isang malupit na biro. Ang perang kailangan niya ay mas malaki pa sa unang sweldong inaasahan niya. Ang perang kailangan niya ay kailangan niya ngayon. Hindi mapakali si Vincent. Kanina pa siya nakaupo sa kanyang opisina, ngunit ang mga numero sa financial report na nasa harap niya ay tila mga langgam na nagmamartsa ng walang direksyon. Ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa imahe ni Shayna kagabi, nakatulog sa ibabaw ng mga lumang dokumento. Ang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit mayroon pa ring determinasyon. Bakit niya iniwan ang kanyang jacket? Bakit siya nag-utos na dalhan ito ng kape? To keep the asset functional, iyon ang pilit niyang isinasaksak sa kanyang isip. Isang lohikal na dahilan. Kailangan niya si Shayna na nasa tamang kondisyon para gampanan ang papel nito sa kanyang plano. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang hindi lang iyon. Mayroong isang bagay sa kahinaan at katatagan ng babae na umantig sa isang sulok ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon sa limot. Awa. Isang emosyon na itinuturing niyang isang kahinaan. Iwinaksi niya ang mga isiping iyon at pilit na ibinalik ang atensyon sa trabaho. Ngunit ang pinto ng kanyang opisina ay bahagyang nakabukas, at mula sa desk ni Shayna sa labas, may narinig siyang isang boses. Isang boses na pilit pinahihina, ngunit puno ng hindi maitatagong pagkataranta. Opo, tiya opo, naiintindihan ko po, narinig ni Vincent ang boses ni Shayna. Gagawa po ako ng paraan. Pangako po. Huwag po kayong mag-alala. Mahal na mahal ko po si Nanay Di. Narinig niya ang pagsinghot. Isang tunog ng pinipigilang pag-iyak. Natigilan si Vincent. Ang hawak niyang ballpen ay napiga sa kanyang kamay. Ang bawat salita ni Shayna ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi sa sakit kundi sa inis. Isang komplikasyon. Isang problema na hindi niya kailangan. Ngunit sa ilalim ng inis, mayroong isang bagay pa. Isang emosyon na hindi niya madalas maramdaman. Awa. Nakita niya ito mamaya sa hallway, kausap ang isang babae mula sa department. Kitang-kita niya ang pag-iling ng GC staff at ang unti-unting paglalaho ng pag-asa sa mukha ni Shayna. Cash advance. Isang buwang sweldo. Imposible para sa isang bagong empleyado. Napanood niya itong bumalik sa kanyang desk, umupo ng tuwid, ngunit ang mga balikat nito ay tila binagsakan ng langit at lupa. Nakita niya itong napayuko, akala siguro ay walang nakakakita, at mabilis na pinunasan ang mga mata. Isang plano na sinamahan ng isang kakaibang impulso ang nabuo sa isip ni Vincent. Kinuha niya ang intercom. Miss Reyes, pumasok ka sa opisina ko. Now. Pumasok si Shayna, ang mukha ay namumutla, ang mga mata ay bahagyang namumugto. Yes, sir. Hindi siya pinaupo ni Vincent. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang mesa, isang paraan upang mapanatili ang distansya at otoridad. Narinig ko ang problema mo. Agad na umangat ang ulo ni Shayna, ang mga mata ay nanlaki sa hiya at gulat. Sir, ako po di. Hindi ako nagtatanong, putol ni Vincent. I'm stating a fact.
Kailangan mo ng pera. Malaking pera. At kailangan mo ito ngayon. Tumango si Shayna, hindi na magawang magsalita. Ang kanyang pagmamalaki ay nakikipaglaban sa kanyang matinding pangangailangan. "As can give you the money," sabi ni Vincent, pinanood ang pagbabago sa mukha nito, mula sa pagkagulat patungo sa isang maliit na kislap ng pag-asa. Hindi ito pabuya. Isang pautang. Ibabawas sa sweldo mo kada buwan, walang interes. "Talaga po, sir," nanginginig na tanong ni Shayna. "Gagawin ko po ang lahat, maraming salamat po." Pero, dagdag ni Vincent, at dito, ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Shayna ay napalitan ng pag-aalinlangan. "May kondisyon." Lumakad siya palibot sa kanyang mesa, papalapit dito. "Bukas ang birthday ng nanay ko. Magkakaroon ng isang malaking party. At ayoko nang marinig ang pangalan ni Isabel o kung sino-sino pang babaeng gusto niyang ipakilala sa akin." Huminto siya sa harap nito, sapat na ang lapit para makita niya ang bawat pagtibok ng ugat sa liig nito. "Ang kondisyon ko, Shayna, ay simple lang. Para sa gabing iyon, hindi ka ang sekretarya ko. Ikaw ang girlfriend ko." Napaatras si Shayna na parang napaso. "Ko? Pero sir, sa kontrata. Ako ang gumawa ng kontrata." "Ako rin ang pwedeng gumawa ng exception," mariing sabi ni Vincent. "Isang gabi lang. Sasamahan mo ako, ngingitian mo ang mga tao, at ipapakita mo sa nanay ko na masaya ako, at hindi ko kailangan ang tulong niya sa pagpili ng para sa akin. Pagkatapos ng gabi, balik tayo sa dati. Deal?" Tinitigan ni Shayna si Vincent, ang isip ay halatang gulong-gulo. Nakita ni Vincent ang lahat sa mga mata nito, ang kahihiyan, ang pag-aalinlangan, ngunit higit sa lahat, ang imahe ng kanyang inang nasa ospital. Ilang sandali ng katahimikan. At sa huli, sa isang halos hindi marinig na bulong, sumagot ito. "Deal po." Kinabukasan, gabi ng party, hindi mapakali si Vincent habang hinihintay si Shayna sa lobby ng hotel kung saan gaganapin ang selebrasyon. Nagpadala siya ng isang stylist sa tinutuluyan nitong apartment kaninang hapon na may kasamang damit at sapatos. Isa itong sugal. Hindi niya alam kung ano ang kalalabasan. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng elevator. At lumabas si Shayna. Natigilan si Vincent. Huminto ang mundo niya sa loob ng ilang segundo. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang simpleng probinsyana na nakilala niya. Nakasuot ito ng isang simple, ngunit napakagandang itim na gown na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang eleganteng bun na lalong nagpalabas sa ganda ng kanyang liig at mukha. Ang makeup nito ay simple lang, ngunit sapat na para bigyang diin ang kanyang malalaking mata at natural na ganda, para siyang isang bituin na aksidenteng nahulog mula sa langit. Pero ang mas nakapigil sa kanyang hininga ay ang kaba sa mga mata nito. Ang paraan ng mahigpit niyang pagkakahawak sa maliit na clutch bag, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kalkulasyon sa isip ni Vincent. Hindi na siya isang asset. Hindi na siya isang kalasag. Isa siyang babae, maganda, mahina, at nasa labas ng kanyang komportableng mundo. Nilapitan niya ito. "You look tea." Napatigil siya, naghahanap ng tamang salita. "Okay. You look okay." Iyon ang pinakaligtas na salitang nahanap niya, kahit na ang gusto niyang sabihin ay nakakamangha. Inilahad niya ang kanyang braso. "Shall we?" Nag-alinlangan si Shayna ng isang segundo bago dahan-dahang isinukbit ang kamay sa kanyang braso. Ang pakiramdam ng kanyang balat ay mainit at malambot, isang kakaibang kuryente na gumapang sa braso ni Vincent. Pagpasok nila sa Grand Ballroom, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Sino ang kasama ni Vincent Monteverde? Hindi iyon si Isabel Serrano. Nakita ni Vincent ang mga mapanuring tingin, ang mga mapanghusgang ngiti. Ito na iyon. Nagsimula na ang dula. "Relax," bulong niya kay Shayna, na nararamdaman ang paninigas nito sa kanyang tabi. "Just smile and stay beside me." "Sinusubukan ko po," pabulong na sagot nito, ang mga mata ay hindi mapakali. At syempre, ang unang sasalubong sa kanila ay ang kontrabida mismo. Lumapit si Isabelle, ang ngiti ay kasing lapad ng kanyang peking pag-aalala. Sa tabi nito ay ang ina ni Vincent, si Donna Beatrice, na ang mukha ay hindi maipinta.
Vincent, darling. There you are, sabi ni Isabel, ang boses ay matamis na lason. Tumingin ito kay Shayna. And you are? Bago pa man makasagot si Vincent, nagsalita si Shayna, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Shayna Reyes po. It's a pleasure to meet you, ma'am. Ibinigay nito ang isang maliit at magalang na ngiti, walang bahid ng takot o pagiging submissive. Sumimangot si Isabel. Halatang hindi iyon ang inaasahan niyang reaksyon. Shayna Reyes, ulit nito, na tila nilalasahan ang pangalan. Saan ka naman napulot ni Vincent? That dress. As don't think I've seen it in any of the latest collections. Ito ay isang patutsada, isang paraan para ipamukha kay Sean na hindi ito kabilang. Hindi na tinag si Shayna. Regalo po, simpleng sagot niya, ang mga mata ay diretso pa ring nakatingin kay Isabelle. Ang kanyang simpleng katapatan ay mas epektibong sandata kaysa sa anumang matalinong sagot. Nawala nang masabi si Isabelle. Si Vincent naman ay nakaramdam ng isang kakaibang paghanga. Ang babaeng ito, na sa tingin niya ay madaling matatakot, ay may sariling lakas. Isang tahimik na dignidad. Ang buong gabi ay naging isang serya ng mga peking ngiti at walang kwentang usapan. Ngunit sa bawat pagsubok, sa bawat mapanuring tingin, nanatili si Shayna sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita ng hindi kinakailangan, ngunit kapag tinatanong, ang mga sagot niya ay laging magalang at direkta. Napansin ni Vincent na unti-unti, ang mga bulungan ay napalitan ng pag-usisa. Sino nga ba ang misteryosang babaeng ito na nakakuha ng atensyon ng mailap na si Vincent Monteverde? Sa isang punto, pagod na sa mga tao, hinila ni Vincent si Shayna papunta sa isang pinto sa gilid ng ballroom. Saan po tayo pupunta, sir? Tanong ni Sean. I need some air, sagot lang niya. Lumabas sila sa isang malawak na balkonahe. Ang ingay ng party ay biglang naglaho, napalitan ng mahinang tunog ng trapiko mula sa ibaba at ng malamig na hangin ng gabi. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang isang kumot ng mga alitaptap. Pasensya ka na, sabi ni Vincent, sumandal sa rehas. If the world can be suffocating. Okay lang po, sagot ni Shayna, tumayo sa tabi niya. Naiintindihan ko po kung bakit niyo ito ginagawa. You did well tonight, pag-amin ni Vincent, tinitingnan ito. Sa liwanag ng buwan, ang mukha ni Shayna ay tila mas malambot, mas totoo. You handled Isabel and my mother. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Shayna. Sinunod ko lang po ang sinabi niyo. Umiti lang ako. It was more than that, sabi ni Vincent. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ang mga ito. Ang kasunduan ay trabaho lang. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin, ang kasunduan ay tila napakalayo. Tinitigan niya ang mukha nito. Ang paraan ng pagtama ng ilaw sa kanyang mga pilik mata. Ang kislap sa kanyang mga mata na hindi peke. Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na paghila. Isang impulso na mas malakas kaysa sa kanyang lohika. Shayna, bulong niya. Napaangat ang tingin nito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Dahan-dahan, inilapit ni Vincent ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, ang bahagyang pagbukas ng mga labi nito sa gulat. Ang lahat sa paligid nila ay naglaho. Wala nang party. Wala nang ina. Wala nang Isabelle. Siya lang at si Shayna. Ang puso niya ay bumibilis. Ito ay mali. Isang pagkakamali. Ngunit sa sandaling iyon, wala siyang pakialam. Ang kanyang mga labi ay ilang sentimetro na lang ang layo mula sa mga labi nito. Isang hininga na lang. Isang pitik na lang ng puso. Vincent, anong kabastusan ito? Ang boses. Malamig. Matigas. Puno ng galit. Napapikit si Vincent. Biglang bumalik ang lahat. Ang mahika ay nabasag. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa pintuan ng balkonahe si Doña Beatrice, ang mukha ay parang isang maskara ng nagngangalit na dragon. Ang mga salita ni Doña Beatrice ay parang isang malakas na hagupit ng latigo sa malamig na hangin ng gabi. Vincent, anong kabastusan ito? Naramdaman ni Shayna ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang init mula sa halos maganap na halik ay biglang napalitan ng nakakapasong lamig ng kahihiyan.
Ang kamay niya, na kanina lang ay komportableng nakasukbit sa braso ni Vincent, ay bumitaw na parang napaso. Ma, she's with me. We were just talking, sagot ni Vincent, ang boses ay may bahid ng inis. Lumakad ito paharap, bahagyang itinago si Sian sa kanyang likuran. Isang maliit na gesto, ngunit sapat na para bigyan si Sian ng panandali ang proteksyon. Ngunit si Doña Beatrice ay parang isang pader na hindi matinag. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Vincent, kundi sa kanya. Isang tingin na puno ng paghamak, na tila sinasabing isa siyang maruming basura na nagkalat sa kanyang perpektong hardin. Talking. Ganyan ba ang itsura ng nag-uusap lang, sabi ng matanda, ang bawat salita ay mailason. Umuwi na tayo. At ikaw, binalingan siya nito, bumalik ka sa kung saang lupalop ka man ng galing. Tapos na ang palabas. Hindi na nagawang magsalita ni Sian. Ang kanyang dila ay tila ngumudngod. Ang pagtatanggol ni Vincent ay walang nagawa. Sa huli, ang salita pa rin ng reyna ang nasusunod. Ang buong biyahe pa uwi ay puno ng nakabibinging katahimikan. Si Vincent ang nagmamaneho, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang panga ay matigas. Si Shayna naman ay nakatingin lang sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan, ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na eksena sa balkonahe, at ang mapanghusgang mga mata ni Doña Beatrice. Kinabukasan, ang parusa ay dumating. Hindi siya pinansin ni Vincent pagdating niya sa opisina. Dumiretso lang ito sa loob na parang hangin siya. Ang jacket na ipinahiram nito sa kanya ay malinis at nakatupi na sa ibabaw ng kanyang mesa, ngunit ang gesto ay hindi na nagdulot ng init. Pakiramdam niya ay isa itong formal na pagtatapos sa anumang koneksyon na nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Bandang tanghali, dumating si Doña Beatrice. Hindi ito pumasok sa opisina ni Vincent. Sa kanya ito dumiretso. Miss Reyes, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Sumunod ka sa akin. Dinala siya nito pabalik sa silid kung saan siya unang pinarusahan, ang bodega ng mga lumang file. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga bagong kahon na nakatambak, mas marami pa kaysa sa dati. Dahil mukhang marami kang libreng oras para mag-aliw sa mga balkonahe, bibigyan kita ng mas makabuluhang gawain, sabi ni Doña Beatrice, ang bawat salita ay isang patalim. Ito ang mga personal na gamit ng pamilya. Mga lumang papeles, mga lumang litrato. Itapon mo ang mga hindi na mahalaga. Ayusin mo ang matitira. Gusto kong malinis ang lugar na ito bago matapos ang linggo. Hindi na hinintay ni Doña Beatrice ang kanyang sagot. Tumalikod ito at umalis, iniwan siyang nakatayo sa gitna ng mga multo ng nakaraan ng pamilya Monteverde. Naramdaman ni Sian ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang sakit at kahihiyan ay bumalik ng buong tindi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magreklamo. Ngunit para saan? Ito ang presyo ng perang tinanggap niya. Ito ang kabayaran sa kanyang pagpapanggap. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang luha bago pa man ito pumatak at nagsimula. Nagtrabaho siya ng walang imik. Ang bawat kahon ay parang 1 tonelada ang bigat. Ang alikabok ay kumakapit sa kanyang damit at buhok. Ang katahimikan ng silid ay binabasag lang ng tunog ng kanyang paggalaw at ng kaluskos ng mga lumang papel. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo, nagbabayad ng kasalanang hindi niya lubos na maintindihan. Sa ikatlong kahon, habang pilit niyang inaangat ito mula sa mataas na estante, nadulas ang kanyang kamay. Bumagsak ang kahon sa sahig. Isang malakas na kalabog ang umalinggaw at ang mga laman nito, mga luma at naninilaw na litrato at dokumento, ay kumalat sa semento. Naku naman, bulong niya sa sarili na paupo sa pagod at inis. Isa-isa niyang pinulot ang mga nagkalat na gamit. May mga litrato ng isang batang Vincent kasama ang isang lalaking kamukha nito, marahil ang kanyang yumaong ama. May mga litrato ni Doña Beatrice noong kabataan nito, maganda at mukhang mas masayahin. Mga piraso ng isang buhay na napakalayo sa kanyang kinagisnan. At pagkatapos, isang partikular na litrato ang pumukao sa kanyang pansin. Isang litrato ng 2 lalaki, magkatabi, nakangiti habang nagkakamay sa harap ng isang malawak na lupain na may mga puno ng niyog. Ang isa sa kanila ay isang mas batang bersyon ng ama ni Vincent, si Don Alejandro Monteverde. Ang isa. Nanigas si Sian sa kanyang kinaupuan. Huminto ang kanyang paghinga.
Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang pamilyar na ngiti, ang pamilyar na mga mata, ang tindig ng lalaki. Ang lalaking iyon ay ang kanyang ama. Si Ricardo Reyes. Ang kanyang tatay. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang litrato. Paano? Bakit? Anong koneksyon mayroon ang kanyang simpleng ama sa makapangyarihang mga Monteverde? Sa ilalim ng litrato, may isa pang papel na bahagyang natabunan ng iba. Isang kopya ng isang lumang kontrata. Ang petsa ay halos 20 taon na ang nakalipas. Ang mga salita ay medyo malabo na, ngunit malinaw pa rin niyang nabasa ang mga pangalan sa itaas. Partnership Agreement between Monteverde Enterprises and Reyes Agriculture. Nabitawan ni Shayna ang kontrata. Biglang umalingaw sa kanyang isip ang mga huling salita ng kanyang ama bago ito namatay sa sama ng loob at pagkalugi. Laging ikinukwento ng kanyang ina kung paanong ang kanyang tatay ay paulit-ulit na bumubulong tungkol sa isang kaibigan sa Maynila. Isang kasosyo. Isang kumpare na nangako ng magandang kinabukasan, ngunit sa huli ay tumalikod at nagdulot ng kanilang pagbagsak. Isang traidor. Tiningnan niyang muli ang litrato, ang pagkakamay, ang mga peking ngiti. Ang lupain sa likod nila iyon ang lupain nila sa Quezon. Ang lupain na nawala sa kanila. Isang malamig na takot, mas malamig pa kaysa sa tingin ni Doña Beatrice, ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pagtatagpo nila ni Vincent sa eskinita, hindi iyon aksidente. Ang pagpasok niya sa kumpanyang ito, hindi iyon swerte. Isa itong bitag ng tadhana. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan ay ang mismong lugar na kanyang pinasukan. Ang pamilyang nagbigay sa kanya ng pag-asa ay ang siya ring pamilyang sumira sa kanila. Napatitig siya sa kawalan, ang litrato at kontrata ay nanginginig sa kanyang kamay. Hindi bulong niya, ang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Hindi maaari di. Naramdaman ni Vincent ang pader. Isang pader na hindi nakikita, ngunit mas matibay pa sa salamin ng kanyang opisina. Sa loob ng ilang araw mula nang matapos ang kaarawan ng kanyang ina, nagbago si Shayna. Nawala ang bahagyang kaba sa mga mata nito, napalitan ng isang kakaibang katahimikan na hindi niya mabasa. Nawala ang magalang ngunit bukas na kilos, napalitan ng isang propesyonal na distansya na mas malamig pa kaysa sa aircon ng buong gusali. Ginagawa nito ang kanyang trabaho ng walang mali. Perpekto ang kanyang mga report. Nakaayos lagi ang kanyang schedule. Ngunit kapag nagkakatinginan sila, mayroong isang bagay sa mga mata nito, isang anino, isang tanong, isang pader na hindi niya kayang lusutan. Naiinis siya. Una, dahil hindi niya maintindihan. Pangalawa, dahil natuklasan niyang apektado siya nito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na isa lang itong empleyado, isang kasangkapan sa kanyang plano. Ngunit bakit niya hinahanap-hanap ang anino ng babaeng una niyang nakilala, ang babaeng may tapang na maghagis ng basurahan, ang babaeng namula sa hiya sa harap ng kanyang ina, ang babaeng halos halikan niya sa ilalim ng mga bituin. Isang umaga, habang inilalapag nito ang kanyang kape, sinubukan niyang basagin ang yelo. May problema ba, Miss Reyes? Tanong niya, ang tono ay mas formal kaysa sa gusto niya. Hindi ito tumingin sa kanya. Wala po, sir. Ayos lang po ang lahat. Ngunit bago ito tumalikod, nagtanong ito, Sir, kung okay lang po paano po ba nagsimula ang Monteverde Holdings? Kumunot ang noo ni Vincent. Isang kakatuwang tanong. It's a long story. Why father started it pave do you ask? Wala naman po, sir. Gusto ko lang pong matuto patungkol sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, sagot nito, bago mabilis na lumabas ng opisina. Iniwan siyang nakatitig sa pinto. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang gumapang sa kanya. Hindi na niya natiis. Sa pagtatapos ng araw, tinawag niya ito sa kanyang opisina. Let's have dinner tonight, sabi niya, diretsahan, walang paligoy-ligoy. Natigilan si Shayna. Oh, may meeting po ba tayo, sir? No, sabi ni Vincent, tumayo at lumapit sa kinatatayuan nito. Walang meeting. Walang trabaho. Hindi bilang amo at sekretarya. Just as two people. Para mag-usap. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng hinala.
Ngunit sa huli tumango ito. Sige po, sir. Samantala, sa isang mamahaling bar sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Isabel Serrano kaharap ang isang lalaking may mapanuyang ngiti, si Javier Velasco, ang SFE ng pangunahing karibal ng Monteverde Holdings. So, the little probinsyana is still there, sabi ni Javier, umiinom sa kanyang baso ng whiskey. Akala ko pa naman, itatapon na siya ng donya pagkatapos ng party. She's resilient. Parang isang ipis, sagot ni Isabelle, ang boses ay puno ng pait. At si Vincent may kung anong nakikita sa kanya. I can feel it, he's slipping away. And you want me to help you get him back? Tanong ni Javier, tumatawa. I want you to help me destroy her. Pagtatama ni Isabel, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. She took something that was supposed to be mine. Ang posisyon sa tabi ni Vincent. Ang pangalan. Lahat. Sumandal si Javier sa kanyang upuan, interesado na ngayon. Anong nasa isip mo? May malaking project si Vincent na ipipresent sa board bukas. Top secret. I know the details, sabi ni Isabel. I will give them to you. And in exchange, gagawa ka ng paraan para lumabas na ang sekretarya niya, si Shayna Reyes, ang nag-leak nito sa iyo. Ngumiti si Javier. Isang peking email trail. Isang bank deposit sa pangalan niya. Madali lang yan. But what's in it for me? Masisira mo ang Monteverde project. At masisira ko ang buhay ng babaeng iyon, sabi ni Isabel, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang determinadong galit. Isn't that a win-win situation? Kinabukasan, sa boardroom ng Monteverde Holdings, puno ng kumpiyansa si Vincent. Ito ang kanyang pinakamalaking proyekto, isang multibilyong pisong real estate development na magpapatibay sa kanyang posisyon bilang Si Shayna ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, kumukuha ng mga tala, gaya ng dati. And so, ladies and gentlemen of the board, pagtatapos ni Vincent sa kanyang presentasyon, I present to you, new landmark for this city. The Monteverde Apex. Pumalakpak ang mga miyembro ng board. Ngunit isang matandang miyembro, isang kaalyado ni Doña Beatrice, ang tumikim. It's a brilliant plan, Vincent. Truly. Ngunit may isang maliit na problema. Inilabas nito ang isang tablet at islinide ito sa gitna ng mesa. I received this email an hour ago. From our contacts. Velasco Corporation just announced their own project this morning. The Velasco Summit. Ipinakita sa screen ang isang architectural design. Kumunot ang noo ni Vincent. Ang disenyo, ang mga floor plan, ang buong konsepto, halos magkapareho sa kanya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. There's a leak, sabi ng isa pang board member. May nagtaksil sa atin. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Isabelle, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Vincent, I'm so sorry to interrupt. Pero may nakita ang AT department na isang bagay na kailangan mong makita. Inabutan niya si Vincent ng isang folder. Nag-aalangan, binuksan ito ni Vincent. Sa loob, may mga printout ng isang email log, isang serye ng mga email mula sa isang hindi kilalang account patungo sa personal na email ni Javier Velasco. Naka-attach dito ang mga blueprint at financial projections ng Monteverde Apex. At sa ilalim, isang kopya ng isang bank transaction. Isang malaking halaga ng pera, idineposito sa isang bank account. Nanginginig ang kamay ni Vincent habang binabasa ang pangalan ng may-ari ng account. Shayna Reyes. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang tingin niya ay napunta kay Shayna, na nakatitig sa mga papel na hawak niya, ang mukha ay puno ng purong pagkalito at hindi makapaniwala. Ang mga mata nito ay nagtatanong. Tumingin si Vincent sa mga ebidensya. Tumingin siya sa nanlilisik na mga mata ni Isabel. Tumingin siya sa nagtagumpay na mukha ng kaalyado ng kanyang ina. At sa huli, tumingin siyang muli kay Shayna. Ang utak niya, na sinanay na magtiwala sa datos at ebidensya, ay sumisigaw ng traidor. Ngunit ang puso niya, ang isang bahagi niya na nagsimulang magtiwala sa babaeng ito, ay sumisigaw na may mali. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang buong katawan ay nanlamig sa gitna ng nag-aalab na sitwasyon. Hindi pa siya nakakapagsalita nang tumayo si Doña Beatrice mula sa kanyang upuan sa dulo ng mesa.
Ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid, malamig, makapangyarihan at pinal. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Shaina, na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ito ang ahas na pinapasok mo sa ating pamamahay, Vincent. Paalisin mo ang babaeng ito ngayon din. Ang mga salita ni Doña Beatrice ay parang isang hatol ng kamatayan. Paalisin mo ang babaeng ito ngayon din. Para kay Shaina, ang buong boardroom ay nawala. Ang mga mukha ng mga board members, ang nagniningning na galit sa mga mata ni Isabel, ang malamig na pagtatagumpay sa mukha ni Doña Beatrice, lahat ay lumabo. Ang tanging malinaw na bagay sa kanyang paningin ay ang mukha ni Vincent. Nakatayo ito, hawak ang mga peking ebidensya, ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at gulat. Hinintay ni Shaina. Bawat segundo ay parang isang walang hanggang paghihirap. Hinintay niyang itapon ni Vincent ang mga papel. Hinintay niyang sabihin, hindi niya iyan magagawa. Hinintay niyang ipagtanggol siya. Ngunit ang dumating lang ay katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan mula sa lalaking halos humalik sa kanya. Isang katahimikan na sumaksak sa kanya ng mas malalim kaysa sa anumang akusasyon. Walang nagsalita habang in-escort siya ng isang guard palabas ng boardroom at pabalik sa opisina ni Vincent para kunin ang kanyang mga gamit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat sulyap mula sa mga empleyado sa hallway ay parang isang batong ibinabato sa kanya. Nang makapasok sila sa opisina, sinenyasan ni Vincent ang guard na iwan sila. Sumara ang pinto. Silang dalawa na lang. Nakatayo si Shaina sa gitna ng silid, hindi gumagalaw, ang mga kamay ay nasa gilid. Tumingin siya kay Vincent, ang mga mata niya ay nagsusumamo sa huling pagkakataon. Wala ka man lang bang sasabihin, tanong niya, ang boses ay basag at nanginginig. Ang lakas ng loob na ipinakita niya sa party ay biglang naglaho, napalitan ng purong sakit. Hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol? Tumingin si Vincent sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Shaina, isang bagyo ng pag-aalinlangan. Nakita niya ang pagtiim ng kanyang panga. Nakita niya ang pagkunot ng kanyang noo. Nakita niya ang lahat, maliban sa isang bagay, tiwala. Ang pag-aalinlangan ni Vincent ang naging sagot. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Shaina. Isang tawa na walang saya, puno ng sakit at kabiguan. Ang huling sinulid ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay naputol. Ang lahat ng nangyari, ang pagligtas niya sa kanya, ang kontrata, ang party, ang halos maganap na halik, lahat ay walang kahulugan. Sa huli, sa harap ng kanyang pamilya at ng kanyang yaman, isa lang siyang estranghero. Isang probinsyana. Isang madaling itapon na kasangkapan. Tama ka nga siguro, Din Monteverde, sabi niya, ang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Lahat ng tao may motibo. Lahat ng bagay may kapalit. Kinuha niya ang kanyang bag, dinukot niya mula sa loob ang dalawang bagay na lagi niyang dala-dala sa mga nakaraang araw na parang mga anting-anting ng katotohanan, ang luma at naninilaw na litrato ng kanilang mga ama, at ang kopya ng kontratang sumira sa kanyang pamilya. Walang salita, lumapit siya sa mesa ni Vincent at ibinato ang mga ito sa ibabaw ng mga peking ebidensya na nakakalat doon. Alam mo ba kung sino ako, Din Monteverde? Tanong niya, ang bawat salita ay may diin at puno ng galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ako ang anak ng taong winasak ng pamilya ninyo. Dinampot ni Vincent ang litrato. Nakita ni Shaina ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng purong pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa litrato, sa kontrata, at pabalik sa mukha ni Shaina. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Reyes. Ricardo Reyes, bulong ni Vincent, na tila hindi makapaniwala. Iito paano, Di? Hindi na mahalaga kung paano, putol ni Shaina. Ang mahalaga ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay pare-pareho lang kayo. Mga manloloko. Mga magnanakaw. Nakita niya ang pagbukas ng bibig ni Vincent, na parang may gustong sabihin, na parang gustong magpaliwanag. Ngunit para kay Shaina, huli na ang lahat. Ang tiwalang ibinigay niya ay nasira na, hindi lang ng mga akusasyon, kundi ng kanyang katahimikan. Manang-mana ka sa ama mo, sabi niya, ang mga salita ay masakit at sinadya niyang saktan ito. Kinuha niya ang kanyang company V mula sa kanyang bag at mariin itong inilapag sa mesa,
sa ibabaw ng lahat ng mga papel, sa ibabaw ng kasinungalingan ng pamilya nito at ng kabiguan ng pamilya niya. Tapos na tayo, deklara niya, ang boses ay matatag na ngayon, pinatigas ng sakit at galit. Sana makatulog ka ng mahimbing sa yaman na ninakaw ninyo mula sa amin. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo ay isang pakikibaka para hindi lumingon. Bawat hakbang ay isang pagpipigil sa mga luhang nagbabadyang bumagsak. Hindi niya ito bibigyan ng kasiyahang makita siyang umiyak. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Hindi na siya lumingon pa. Iniwan niya si Vincent na nakatayo roon, napapaligiran ng mga piraso ng kanilang mga nakaraan, tulala at hindi makagalaw. Paglabas niya ng Monteverde Tower, doon lang siya pinakawalan ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader ng gusali, at ang langit, na tila nakikidalamhati, ay nagsimulang magbuhos ng malakas na ulan. Ang mga tao sa paligid ay nagtakbuhan para sumilong, ngunit si Shayna ay nanatiling nakatayo roon. Hinayaan niyang basain siya ng ulan. Hinayaan niyang hugasan ng lamig ang init ng kanyang galit, ngunit hindi nito kayang hugasan ang sakit sa kanyang puso. Ang mga patak ng ulan ay humalo sa kanyang mga luha, na ngayon ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala siyang trabaho. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Nasa gitna siya ng isang dambuhalang syudad na bigla na lang siyang nilamon at iniluwa. Lahat ay nawala. Sa itaas, sa opisina ng CEO, si Vincent ay nakatitig pa rin sa litrato nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. Sir, sabi ng kanyang assistant, ang boses ay apurado. May natuklasan po ako tungkol sa evidence laban kay Ime Reyes. Pinilit kong i-trace ang source ng email. Mukhang peke po. It was routed through multiple ghost servers para magmukhang galing sa isang internet cave. At yung bank deposit, sir, may nag-deposit over the counter. Nakuha ko ang key footage mula sa bangko. Sino? Tanong ni Vincent, ang boses ay halos hindi marinig. Nag-alinlangan si Marco. Sir, ang personal assistant po ni Isabel Serrano. Nabitawan ni Vincent ang telepono. Ang mga salita ni Marco ay parang isang kulog na lalong nagpayanig sa kanyang naguguluhang mundo. Pek. Isang patibong. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bintana. Mula sa tuktok ng kanyang toring salamin, tiningnan niya ang kalsada sa ibaba. Nakita niya ang isang maliit na anyo, nakatayo sa gitna ng ulan, hindi gumagalaw. Si Shayna. Ang puso niya ay nadurog. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng kanyang bintana ay parang isang martilyo na pumupukpok sa budhi ni Vincent. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang opisina, isang toring gawa sa salamin at bakal, ngunit pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang gumuguhong katedral. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa ibabaw ng kanyang mesa, magkakatabing nakalatag ang mga piraso ng kanyang pagkakasala, ang peking email log, ang peking bank transaction, at ang dalawang tunay na bagay na mas masakit pa sa anumang kasinungalingan. Ang litrato ng dalawang ama na nakangiti at ang kontratang naging simula ng lahat. Pek. Isang patibong. Ang mga salita ni Marco ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Ako ang anak ng taong winasak ng pamilya ninyo. Ang mga salita ni Shayna ay isang laso na gumagapang sa kanyang mga ugat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Marco, ipadala mo sa akin ang lahat. Ang pieces footage. Lahat. Hindi nagtagal, pinanood niya sa kanyang laptop ang isang malinaw na video. Ang assistant ni Isabel, nakasuot ng face mask at baseball cap, ang nag-iisang tao sa over-the-counter line ng bangko, nagdedeposito ng pera sa account ni Shayna. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang panlilin lang ay perpekto. At siya, si Vincent Monteverde, ang henyo ng korporasyon, ang kinatatakutang ay naging isang tanga. Isang tanga na hinayaang sirain ng isang peking folder ang tiwala na sinimulang